So, this morning po, tayo ay magpapatuloy sa ating pagtalakay po ng ating panibagong tema. So, tayo po ay nasa pangalawang linggo ng ating pagtalakay po doon sa tema ng national ngayon na sa buwang ito ay ating tatalakayin, yung walking with God, o yung paglakad kasama ng ating Panginoon. So, isa po dito sa mahalagang ating bigyan ng pansin ay yung ating pagkakaroon ng malapit na relasyon sa ating Panginoon. So, ang ating pong pag-uusapan ay our daily fellowship with our God. No, yung malapit o manatiling malapit sa ating pastol. No, bakit po pastol? Yan kasi yung ating topic na tutunghayan sa ating pong paksang talata. No, mula po sa awit 23, 1-3 at sa Book of John, chapter 10, verse 27. Sabi po doon sa awit 23, 1-3, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako makukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Sa John chapter 10, verse 27 po, sabi po doon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So, yung pong ating mga talata ay meron pong kinalaman sa isang pastol at sa mga tupa. No? Kaya yun yung ating makikita sa ating pong presentation. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sandaling dumulog sa Panginoon at mananangin. Aming Diyos na dakila at tapat, maraming salamat po muli sa pagkakataong binigay mo sa bawat isa upang kami, Panginoon, ay dumako dito po sa iyong bahay-sambahan upang kami, Panginoon, ay sumamba sa iyo kasama ng aming mga kapatid. Gayon din, Panginoon, ay makinig ng iyong mga salita na iyo pong sasabihin sa amin ngayong umaga na amin pong inihiling na patuloy po na hindi lang tumimo sa aming mga puso't isip, kundi amin pong isama at isa pumuhay, Panginoon, sa pang-araw-araw. Salamat po, O dakilang Diyos. Samahan mo kami at gabayan at bigyan ng bukas na puso at isip. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan. So tayo po ay familiar doon sa kwento sa Bible. No, meron daw isang pagkakataon na si Jesus ay tinuruan yung mga tao na nakikinig sa kanya sa pamamagitan ng kwento. Anyway, si Jesus naman mahilig siya sa mga stories, yung mga talinhaga. No, may isang pagkakataon daw na kinwento ni Jesus sa mga tao sa paligid niya yung tungkol sa isang pastol. Meron daw isang pastol na may 100 mga tupa. No, bilangin nyo na lang po kung naaabot sa 100. No? Meron daw isang pastol na may alagang 100 tupa. So marami yung tupa niya. Kaya siguro, kung doon sa hindi masyadong eksperto sa pag-aalaga, medyo mahirap po yun. Pero minsan po nakwento ko na dito sa atin na nung ako ay nasa Bicol, merong isang kabataan, ang kanyang pinapastol naman, itik. Yung mga itik, mga bibe, basta hindi lang 10 bibe. Marami, talagang kawan. Parang mula dito hanggang sa labas ng church, kung tatanawin. So kawan yung mga bibi, malalaki. No? Pero from doon sa farm, yung pinakabukid, bago makapanik sa kalsada, mataas hanggang halos dibdib ng kabataan. Nakita ko siya, naglalakad ako galing sa taas, tapos nakita ko siya na tawag dyan, pinapapanik niya yung mga bibi. No? Hanggang makapanik, meron siyang hawak na isang tungkod. Hindi ko alam kung paano niya sinisenyasan yung mga bibi. Basta diretso sila doon sa kabilang side ng daanan, padiretso, tuloy-tuloy. No, may nakikita akong minsan may isang bibi na aalpas doon sa pila, pero mapapabalik niya. No, ang galing nung magic ng boses nung pastol. Ibig sabihin, meron siyang something na kilala nung kanyang mga inaalagaan na mga bibe. No, sabi ni Jesus, doon sa kwento niya, balik tayo sa kwento, no?
yung 100 na tupa na binabantayan ng pastol, nakulangan ng isa, may nawalang isa. No? Merong nawala. So, paano niya nalam? Binibilang niya siguro yung isa-isa. No? O, nawala si Grace. Hindi. Nawala yung isang tupa. No? Hindi ko alam kung paano niya. Kasi siguro yun talaga yung, parang yun yung kamangha-mangha sa kanilang mga pastol, di ba? Alam nila na mayroong nawawalang isa. So, ang sabi ni Jesus dun sa kanyang kwento, umalis yung pastol, binili niya yung kanyang mga alaga sa mapagbibilinan niya para hanapin niya yung isa. At pagbalik ng pastol, sukbit-sukbit niya na sa kanyang balikat yung isang tupa. Yun po yung kwento ni Jesus. Sabi ng Panginoong Yesus, tinipon niya yung kanyang mga kaibigan, tinipon ng pastol yung kanyang mga kaibigan, at sinabi sa kanila kung paano niya nakita yung isang tupa. No, at nag-celebrate sila. No, kinatay nila yung tupa. Nag-celebrate sila dahil natagpuan na yung isang tupa. No, siya pala yung kinatay, no, yung isa. Dahil umalis ka, kakatayin kita. Hindi. So nag-celebrate sila. Yun ang sabi ng pastol sa kanyang mga kasama ding mga kaibigan at pastol. Kung babalikan po natin yung awit 23, ano po mga kapatid, no, dito po ay pinakita ni David na ito ay isa sa mga pinakamahalagang salmo ng kanyang buhay. O sabi ng mga pag-aaral, yung Book of Psalms, yung particular doon sa awit 23, no, Psalm 23, ay sulat ni David. No? Ito po ay hango sa kanyang karanasan bilang isang pastol. So kung babalikan natin si David, nung bata siya, yun yung kanyang work, no, pastol siya. Nag-aalaga siya ng mga tupa, ng kawan, ng kanyang pamilya. So, ano yung kanyang ginawa dito sa kanyang salmo, sa kanyang awit? Sabi niya, nilarawan ni David ang Panginoon bilang mapagkalinga o mapag-alagang pastol ng kanyang bayan. So, ibig sabihin, yung declaration at comparisong binigay ni David sa pastol na ito, no, sa buhay niya bilang isang pastol, ay parang ang Panginoon na nag-aalaga ng kanyang mga kawan, ng kanyang mga tupa. So, ano yung binibigyan diin dito? No, sa kanyang awit, binibigyan diin ang personal na pag-aalagaan ng Diyos, no, kung paano nag-aalaga ang Diyos sa kanyang mga tupa, yung kanyang provision, yung kanyang tapat na pagbibigay ng mga kailangan. Siyempre, kailangan kumain ng mga tupa, kailangan nila ng proper na lugar, yung shelter, kailangan nila ng safety, protection sa mga mababangis na mga elements sa paligid, especially yung mga hayop na mababangis, no? At kailangan nila na sila ay matalinong maibalik nung pastol kung saan man nanggaling. No? So dahil malawak yung pastulan, talagang may tendency na mayroong mga lalayo. May mga lalayo doon sa kawan. No? Ang hirap i-manage noon, mga kapatid. No? Nung nakita ko nga yung kwento ko doon sa bata na may mga dalang bibi, no? Na-amaze ako sa kanya kasi ang bata niya, pero na-manage niya yung dami noon para sa isang linya. No? Sa isang linya lang, siguro mahigit 100 yun. Yung mga bibi na yun, malalaki. No? Namamanage niya kung paano dalhin doon sa lugar na kanyang pupuntahan. Hindi nagkakahiwa-hiwalay. No, siguro sa iba, sa mga madaling mataranta, baka may nawala siguro, matataranta, baka magwatak-watak yung mga bibe. No? Pero kaya niyang i-manage. No? Sabi ni David, ito yung meron ng Panginoon. No? Meron siyang kapangyarihan at kakayahan bilang pastol na kung meron mang mawawala o maliligaw o mapapalayo doon sa kanyang kawan, no, sa kanyang kasama, siya ay mapayapang mapapabalik. Ibig sabihin, maibabalik doon sa kanyang pinanggalingan. At meron siyang guidance na ibibigay. No? Kung titingnan po natin yan, from verse 1 to verse 3, no, pinakita ni David na ang Diyos, yung kanyang leading o yung kanyang pamumuno ay mas malalim
lalo na kapag merong relasyon sa Kanya, yung Kanyang pinamumunuan o pinangungunahan. So hindi lang basta pagbibigay ng utos. No? Ang alam ng tao kasi, ang Diyos ay may mga utos dapat sundin. Hindi lang po ganoon. Ang sabi ng ating pag-aaral ngayon, ang sabi ng talata ngayon, no, base kay David, ang sabi niya, ang Diyos ay may kapangyarihang mamuno, lalo na kapag meron siyang malalim na relasyon doon sa kanyang pinangungunahan. No? So, yung mga pastol, hindi lang nila basta tinuturo yung daan. No? Ano pong ginagawa nila? Sila mismo yung lumalakad doon sa daanan kasama ng kanilang mga alagang tupa. Yun yung ginagawa nila. Kahit naman sa ibang mga alaga natin, sa alagang aso, di ba? Ano din yan eh, yung guidance ng kanyang amo, dinig at alam nila. So, kailangan gagawin mo, kung gusto mong umakyat yung aso sa taas, aakyat ka rin sa taas para sumunod siya. Kung gusto mong bumaba, bababa ka rin. Kung gusto mong lumabas, lalabas ka din. No? So, merong ganoong karakter yung kanyang relationship. So, ang tanong ngayong umaga, no, paano ang presence ng Diyos bilang isang mabuting pastol ay nagbibigay ng ilang mga bagay diyan, kapanatagan, proteksyon at malinaw na direksyon sa kanyang mga tupa. Yan. So, paano daw na yung ating dakilang pastol at mabuting pastol, ang ating Diyos, ay nagbibigay ng kapayapaan o kapanatagan, proteksyon at malinaw na direksyon sa kanyang mga tupa. No, pag sinabing ilang mga bagay na yan, no, mahalagang makita natin ano ba yung ibig sabihin ng kapayapaan o kapanatagan, ng proteksyon at ng malinaw na direksyon sa ating mga buhay bilang mga tumatayong mga tupa, no, sa ating dakilang pastol. Sa testimony ni David, kung babalikan natin, yung patnubay ng Diyos ay isang buhay at malapit na paggabay tulad ng isang mabuting pastol sa kanyang kawan. No? Yung kanyang testimony, ang sabi niya, yung guidance ng Diyos, yung gabay ng Panginoon, isa siyang malapit na paggabay ng isang pastol sa kanyang kawan. No? Ito po'y pinaliwanag niya sa tatlong magkakasunod na hakbang ng pag-aalaga ng ating Panginoon. Ano ba yung mga bagay na yan? No? Pag-usapan natin yung ilang hakbang ng pag-aalaga ng Diyos, ng pag-aalaga ng ating Panginoon sa atin. Una is the shepherd's provision. No? From verse 1 to verse 2. Sabi po doon sa verse 1 to 2 ng English version, the Lord is my shepherd, I will not be in need. He lets me lie down in green pastures. Sabi sa Tagalog po, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. So tayo naman po ay familiar dyan, di ba? Yung mga luntiang pastulan, ito po ay nagpapakita ng ilang mga mahalagang mga bagay. Yung sustansya, yung kaligtasan at kagalakan na makikita sa pag-aalaga ng Diyos. So pag sinabing green pasture, no, nandiyan yung parang safety ng mga tao na inaalagaan ng Diyos. Di ba? Ano ba yung inyong karanasan kapag tayo ay nakakita ng ganyang senaryo? Di ba? Usually, na-amaze tayo, nakakaramdam tayo ng peace, ng kapayapaan. Diba? Minsan may term na ginagamit yung maraming mga tao na kapag kagulong-gulo na yung buhay mo, mamumundok ka na lang. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Diba? Kasi sa bundok, walang magulo payapa. Diba? Parang yun yung picture niya. No? Yung green pasture ay parang dako na kung saan ito'y nagpapakita ng sustansya, kaligtas at kagalakan na makikita natin sa pag-aalaga ng Diyos sa atin. Kapag ang isang tao ay nasa kamay ng Diyos, siya ay, sabi nga, safe sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. No? Paano ba napapakita yung bagay na yan? Paano ba nagiging totoo yung, sabi nga, katotohanan binabanggit po dito? May ilang pong mga bagay. Una,
sabi, ang pagkakaloob ng Diyos ay nagmumula sa kanyang malapit at personal na kaugnayan sa kanyang mga anak. So yung provision ng ating Panginoon ay naipapakita at napapahayag sa pamamagitan ng kanyang pagkakaroon ng isang malapit o personal na kaugnayan sa kanyang mga anak. So ibig sabihin, parang lalabas dito yung relationship natin bilang mga anak sa ating mga magulang. No? So ang mga magulang, syempre, given yun na we provide for our families. Amen? Diba? Yun naman yung ating ginagawa eh. Kahit anong bagay, kahit anong sakripisyo, kahit anong pwedeng magawa o gagawin natin para sa pamilya. That is how we provide for our families. So, bakit ganoon? Kasi meron tayong ugnayan. Yung ugnayan na yun ay hindi lang basta isang pangkaraniwang ugnayan. Kasi pamilya natin eh. Nung sabi nga, kadugo natin. Kailangan iparamdam natin na karugtong ng buhay natin yung buhay nila. Kaya anuman yung kanilang pangangailangan, aabutin natin yun. Kasi parang yun na rin yung ating pangangailangan. So, sa ating relationship sa Panginoon, ganun din. Yung provision ng Diyos, nararamdaman at nangyayari dahil meron tayong personal at sabi nga, malapit na kaugnayan sa Kanya. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen po ba? Diba? So, yun ang pinaka-importante. Parang yun yung garantiya, yun yung patotoo na meron na akong privilege ma-experience yung providence o yung provision ng Panginoon kasi anak ako ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Anak ako ng Diyos. Kung sabi, pangalawa, alam ng mabuting pastol ang bawat tunay na pangangailangan ng kanyang mga tupa. So kung meron mang isang magandang bagay na sigurado po tayo, no, alam ng ating Diyos na ating mabuting pastol yung ating mga pangangailangan. Minsan, mas alam niya pa nga yung pangangailangan natin kaysa sa atin eh. Di ba? Minsan akala mo kailangan mo itong bagay na to, yung pala hindi mo naman kailangan yan. Pero alam ni Lord yung tunay mong kailangan. Ito yung kailangan mo, anak. So, alam ng ating mabuting pastol yung bawat tunay na pangangailangan natin bilang kanyang mga tupa, bilang kanyang mga anak. At pangatlo, sabi, ang tunay na kapanatagan ay matatagpuan sa pagtitiwala sa Diyos kaysa sa mga makamundong seguridad. Doon sa mga worldly security. Diba? So dito sa mundo, ang dami nating pinanghahawakan, ang daming pwedeng panghawakan. No, kailangan meron kang insurance, no, meron kang plan, para ano? Para sigurado ka sa buhay. Hindi ko naman sinasabing bawal 'yon. Kahit naman ako may insurance eh. Kaya pagka kinuha na ako ni Lord, yayaman si Ate Len. Usapan na namin yun. Meron ka ng 1,000,000 pag namatay ako. Kasi may insured ako eh. Sabi ko ganun. Pero may mga worldly things na tayo ay umaasa malimit. No? Minsan, akala natin kapag maraming pera, secure tayo. Di ba? Kapag may trabaho, iniisip natin ay okay yung ating future. No? Tama naman yun. Tama naman talagang may trabaho kasi hindi naman pwedeng wala. No? Hindi tayo mabubuhay kung walang trabaho. Pero may mga pagkakataon, tumitingin tayo doon sa mga bagay na yun na para bang yun lang yung pinanggagalingan ng ating security. Kapag wala ka nun, wala ka na. No? So ang tanong, nasan yung ating pagiging anak ng Diyos? Tandaan po natin, ang tunay na kapanatagan, matatagpuan natin yan sa ating pagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? No? So yung provision ng Panginoon, nangyayari yan through our, sabi nga, pagtitiwala sa Kanya bilang ating mayamang Diyos. No? Sabi nga po, ang presensya ng Diyos ay tinitiyak na ang Kanyang patnubay kailanman ay hindi nagkukulang sa Kanyang mga anak kahit na sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Pag pinag-usapan po yung tiwala, yan yun eh. No? Yan yun eh. No? Yung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, alam natin yung presence ng Panginoon nasa atin, no? Hindi nagkukulang ang Panginoon sa ating mga buhay. Bakit? Dahil nandiyan ang Panginoon. At kahit na anong panahon
Kahit doon sa panahon na hindi po tayo tiyak, no? Alam natin na nandyan ang Panginoon. Ang presence ng Lord kasama natin. So ano pong dapat gawin? Dapat magtiwala tayo sa tapat na pagkakaloob ng Diyos kahit sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan. Amen? No? So kailangan tayong magtiwala. Magtiwala sa tapat na provision ng Lord sa atin kahit sa panahon ng kawalan ng katiyakan. No, maraming time sa buhay natin, hindi po tayo tiyak. No? Hindi mo alam kung bukas ba mabubuhay pa kami? No? Wala na kaming ganito, wala na kaming ganyan. No? Bukas kaya, payapa na yung panahon. Parang ilang araw na, simula pa nung nakaraang linggo ay malakas yung ulan. Tapos ngayon, sinabayan pa ng baha. No? Bukas kaya, payapa na. No? So marami tayong iniisip, marami tayong gustong mangyari. Marami tayong hinahangad na mga bagay na magbibigay sa atin ng kasapatan. Pero tandaan po natin, kailangan nating magtiwala na ang Diyos ay tapat na magkakaloob sa atin kahit sa panahon ng walang katiyakan. So, verse 1 and 2, it tells God's provision, the shepherd's provision. Next thing is the shepherd's peace. No, yung kapayapaan ng ating pastol. Ang sabi po doon sa verse 2, He leads me beside quiet waters. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. No, sabi po, ang payapang tubig, sumisimbolo yan sa ilang mga importanteng bagay. Kapahingahan, kaginhawaan, at kapayapaan. So dito po sa atin, sa Cavite, may mga lugar naman na may ganyan, di ba? Yung tawag diyan, stream, yung parang batis o ilog. No, halimbawa sa tawag diyan sa Bajau. Ay, di pala stream yun. No? Ano pala yun? Dirty water pala yun. Pagka kayo naman sa Indang, kunyari, Indang, Amadeo, Alfonso, o pag medyo malayo-layo sa atin, sa Rizal, di ba? Meron tayong mga ganyang experience. Yung pupunta ka dyan sa ganyang lugar, minsan aakyatin mo pa yan sa Laguna, aakyatin pa yan bundok. No, ano yung pakiramdam kapag nandun ka na? Kapag naglawlaw ka na doon sa tubig, ano yung pakiramdam? Di ba? Ang pakiramdam, payapa na. Parang namahinga ka na. Yung namahinga, hindi pala. Parang nagpapahinga ka lang. Yung gano'n, yung kapayapaan, yung pakiramdam, parang very peaceful. No, parang nakakahinga tayo kapag yun yung ating lugar. No, yung lamig ng tubig, no, yung presko niya, no, tapos yung mga green na nasa paligid, yun yung masarap tingnan. Di ba? So may mga pagkakataon na nandyan tayo, lalo kapag bakasyon. Diba? Nakakapunta tayo sa mga lugar na yan. Nung naalala ko tuloy, nung nasa Bicol kami, merong may isang ilog doon na pinupuntahan talaga ng mga taga roon. Pag nauwi sila from Manila, mamamasyal sila sa ilog na yun. Ang tawag doon, Inarihan River. Yung mga kabataan doon, makukulit. Inimbite ako, yung una dating ko doon, 2007, no, Pastor, sama ka sa amin. No, yung mga kabataan, sinama nila ako, tapos naligo kami sa ilog. Ang ganda ng ilog. Talagang mapapahinga ka kasi yung typical, mabato, tapos malamig yung agos ng tubig. No? Doon kami sa part na medyo, yung medyo malalim ng konti, yung mga hanggang tiyan. No? Hanggang tiyan, tapos hanggang leeg nung kasama ko kasi maliit lang. Yan. Tapos yun, lublub pa ako, di ba? Tapos sabi ko, ang sarap ng tubig, inaano ka pa. Yung blue, ganang-ganong ka pa, minumumog ko pa, kunyari. Ganun. Tapos akyat kami sa taas. Pag akyat namin sa taas, yung pinanggagalingan nung ilog sa baba, nakita ko may mga kalabaw nakadublob. No? 3 kalabaw yung nakadublob doon sa tubig. Sabi ko, hindi mo naman sinabi sa akin na lubluban pala ng kalabaw yung taas. Nagmumug pa naman ako doon sa baba. Tawa na ng tawa sa akin yung mga kamataan kasi yun nga, ganun yung experience. Pero very peaceful, di ba? Kapag nandun ka sa area na yun, dyan sa lugar na yan, iba yung pakiramdam. No? Tayo ay payapa. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. No? Sabi nga, yung payapang tubig,
simbolo ng kapahingahan, kaginhawaan, at kapayapaan. No, paano natin bibigyan kahulugan yan? No, sabi, ano ba yung kahulugan nito? Una, ang presence ng Diyos, yan ay nagdudulot sa atin ng kapayapaan, lalo na sa isang pusong nagugulumihanan. Yung presensya ng ating Panginoon, katulad ng isang stream, no, ng water, nung anyong tubig na yan, ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Doon sa time lalo na tayo ay nahihirapan. Kapag meron tayong mga problema, meron tayong mga medyo pinagdaraanan sa buhay, iniisip, no, yung maraming mga bagay, alalahanin, no, yung presence ng Diyos nagdudulot sa atin ng kapayapaan. Nararamdaman niyo po ba yun? Di ba sa church, halimbawa, kapag ka nagpunta ka sa church, every Sunday, no, mayroon kang daladala, hindi mo naman sinasabi sa katabi mo yung dala mo, yung kabigatan sa puso. Pero lalabas ka sa church, parang gumaang yung pakiramdam. Kasi nakita mo si Tenora. Hindi, yung pakiramdam, di ba, merong ginagawa ang Diyos sa buhay natin na dito natin nararamdaman madalas kasama ng ating mga kapatid. Yung ngiti, yung kaway, di ba? Yung words ng pamumumusta, nakakatulong siya sa atin para anuman yung ating alalahanin sa buhay, no, naramdaman natin yung presence ng Diyos, nagdudulot yan ng kapayapaan. Pangalawa, sabi, inaakay ng pastol ang kanyang bayan ng may kahinahunan, hindi ng may kalupitan. So ang karakter po ng isang pastol, ng shepherd, no, yung kanyang pag-akay, gentle. No? Ibig sabihin, kung meron man dapat gawin, doon sa kanyang pastol, gently gagawin niya yon. No? At hindi malupit o marahas. No? Yun yung karakter na pinapakita. At yun yung, sabi nga, pinapahayag sa atin nung kapayapaan na to na simbolo ng, sabi nga, kapahingahang makikita doon sa quiet waters. At pangatlo, sabi, ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan sa pananatiling malapit sa ating mabuting pastol. So kung tayo po ay mayroong close relationship sa Diyos, malapit na relationship sa Panginoon, lalo nating makikita at mararanasan yung kapahingahan ng Panginoon. Diba? Malimutan ng mga tao na yung kapayapaan hindi nanggagaling sa mundo, nagmumula sa Diyos. Amen? No? Malimit kasi nakakalimutan natin ng Panginoon eh. Kapag masaya tayo, no, kapag marami tayong pinagkakaabalahan, nakakalimutan natin ng Diyos. Mabuti pa nga pag may problema, naisip natin ang Diyos. Diba? Hindi naman pwedeng lagi may problema. Payag ba kayo nun? Diba? Ayaw naman natin ng ganoon. Ang mahalaga makita natin na yung tunay na kapahingahan, yan po ay makikita natin, matatagpuan natin sa ating pananatiling malapit sa ating mabuting pastol. Dapat meron tayong close relationship sa ating Diyos. Anumang sitwasyon ng buhay, hindi lang sa panahon ng problema o kabigatan. Sabi nga po, ang paggabay ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang pinamumunuan. No? Anong application niya sa atin? Alamin natin yung gabay ng Panginoon sa kanyang kalooban. Ano ba yung sinasabi ng Diyos sa kanyang salita? No? Tandaan natin na yung gabay ng Diyos, hindi po yan nagdadala ng kalituhan. Yan po ay nagbibigay ng kapayapaan sa atin. So kailangan guided tayo ng Diyos through His Word. Importante po yun. No? So, nakita po natin, una, yung hakbang ng pag-aalaga ng Diyos bilang ating pastol. Una ay yung kanyang provision, the shepherd's provision. Pangalawa, the shepherd's peace. No? At pangatlo, the shepherd's path. Yan. Verse 3. Sabi po doon, He restores my soul, He guides me in the paths of righteousness for the sake of His name. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Yan. So ito po yung sabi sa verse 3 ng ating paksang talata. Alam niyo po ba na ang patnubay ng Diyos ay nagpapanumbalik at nagbibigay ng direksyon sa ating buhay? Diba? Kung papaanong yung pastol,
yung kanyang tungkod o yung kanyang boses o yung sound na kanyang ibinibigay o inilalabas sa kanyang bibig ay nagbibigay direction sa kanyang mga pinapastulang kawan, tupa man yan o anumang alagang mga hayop, no? At nagagabayan niya, no? Yun yung kanyang kaparaanan ng gabay. Yun yung kaparaanan niya ng guidance, no? Sa kanyang mga pinangungunahan. At doon niya dinadirect yung kanyang mga pinangungunahan kung saan pupunta. No? So, paano yan nangyayari sa ating relationship sa ating Diyos? No, paano ba yan nangyayari? Una, binibigyang buhay muli ng pastol yung ating nanghihinang kaluluwa. Kapag tayo po ay napaka-weary, yung parang bigat na bigat sa ating mga buhay dahil sa dami ng alalahanin. Normal po yan, dumarating sa atin yan. Yung talagang discouraged tayo, malungkot tayo, parang restless tayo, wala tayong kapayapaan, ang dami nating iniisip, ang daming problema. Binibigyan tayo ng Diyos ng buhay, ng kapayapaan. Binibigyan buhay tayo ng ating Panginoon. Binibigyan buhay muli ng ating pastol, yung ating nanghihinang kaluluwa. Pangalawa, ang kanyang pamumuno ay palaging umaakay saan? Patungo sa katuwiran. No? Kapag tayo po ay lumalakad, kahit kasama natin yung ating mga kasama sa kawan, no? Kahit kasama natin yung ating pastol, may mga pagkakataon na tayo ay lumilihis. Anong ibig sabihin niyan? May mga pagkakataon, tayo po ay nawawala din sa direksyon ng buhay natin. Nanlalamig sa pananampalataya, di ba? Na dadaig ng tukso, nadadaig ng problema, no? Na nadi-discourage tayo. Pero tandaan po natin, yung kanyang guidance sa atin, yung kanyang leading sa atin, yan yung palaging umaakay patungo sa isang matuwid na daan. At pangatlo, ang kanyang patnubay ay nagpapakita ng kanyang banal at tapat na katangian. So hindi lang po bilang pastol, hindi lang bilang isang tatay sa atin, kundi bilang isang Diyos, yung guidance niya, no, pinapakita niya yung kanyang banal at tapat na katangian sa buhay natin. So hindi yan kayang gawin ng ibang bagay sa mundo. Hindi yan kayang gawin ng mga tao sa paligid natin, no, sa mundo. No, tandaan natin na ang Diyos lamang bilang ating dakilang pastol, ang ating pastol, ang siyang, sabi nga, pumapatnubay at nagpapakita ng kanyang banal at tapat na katangian. Sabi nga po, hayaan mong ituwid ng salita ng Diyos ang iyong mga gawa at gayon din ang iyong mga saloobin sa puso. So last time na natalakay natin yung importance ng Word of God, di ba? Yung ministry o ginagawa ng salita ng Diyos sa buhay natin. No? Hindi lang siya basta manual ng ating mga buhay, kundi ito yung ating saligan ng salita ng Diyos, kalooban ng Panginoon sa buhay natin. So ano yung dapat natin gawin? Sundin ang gabay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. At umasa tayo, no, para sa bagong lakas kapag tayo po ay pagod na at nawawalan ng pag-asa sa buhay. No, para tayong nakikipag-usap sa Diyos. Di ba? Yun naman no, para lumalim yung ating relasyon sa Panginoon, maging malapit tayo sa Panginoon, kausapin natin ang Panginoon. Nung manalangin tayo at pakinggan natin yung kanyang sasabihin sa atin. Ano ba yung sinasabi ng Diyos sa atin? Ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin? No, hindi natin malalaman yun kung hindi tayo nagbabasa ng kanyang mga salita. So hindi lamang nagbibigay ang Panginoon ng mga direksyon mula sa malayo. Lumalakad siya kasama natin bilang ating pastol. No, yun naman ang maganda. No, sa pamamagitan ng kanyang presensya, pinupunuan niya yung ating pangangailangan. Nagbibigay siya ng kapayapaan sa ating puso, nagpapanumbalik ng ating kaluluwa, at umaakay sa atin sa katuwiran. Sabi nga po, kung mas mananatili tayong malapit sa pastol, mas buong tiwala nating masusundan yung kanyang landas. Napakasimple lang po, di ba? Para tayo ay nandoon sa tamang direksyon, sundan natin ang Diyos. Sundan natin yung ating pastol. No, yung tupa, yung mga tupa, kaya sila nagiging maayos kasi pinapakinggan nila, sinusunod nila yung kanilang pastol. Kung hindi nila susundin, maliligaw sila. Pwede silang makuha
ng mabangis na hayop. So ganun din po tayo mga kapatid. Kung meron mang bagay na dapat nating gawin at kung gusto nating manatili na malapit sa ating pastol, mas buong tiwala nating sundan yung kanyang landas. Sabi nga po, ang ating kahinaan ay nagiging puwang kung saan nahayag ang lakas ng Diyos. Kapag tayo po ay nanghihina, lalo natin makikita na mas malakas ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. So ano pong dapat gawin? Magtiwala at umasa sa lakas ng Diyos sa halip na sa sarili nating kakayahan. No? Importante po yung ating personal na relasyon sa Diyos. Importante na manatiling malapit sa ating Diyos bilang ating dakilang pastol. Importante na tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo at ating pong kantahin lang na walang tugtog yung kanta na to? Tayo po tayong lahat bago tayo mag-close sa prayer. Awitin po natin to. Siguro isang line awitin natin po. Ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang mga sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Minsan pa ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa iyo sa umaga pong ito. Salamat po Panginoon dahil iyo pong pinapaalala sa amin na ikaw ang aming pastol. Ikaw ang aming dakilang pastol. Kung meron mang bagay na dapat naming bigyan ng halaga, Panginoon, ay yung magkaroon kami ng malapit at lalong malapit na relasyon sa iyo, aming Panginoon. Bilang aming Diyos, bilang aming Ama, bilang aming dakilang pastol. Samahan mo kami, Panginoon, lalo sa panahon ng aming paglakad sa buhay, sa aming mga pananampalataya. Hindi po madali, Panginoon, ang paglakad sa aming pananampalataya, Panginoon. May mga pagkakataon ng pagsubok, may mga pagkakataon ng tukso, may mga panahon na maaari kaming maligaw, may mga panahon na maaring mapalayo kami sa kawan. Pero naniniwala kami, katulad ng iyong pinakita sa amin ngayong umaga, nandyan ka, Panginoon, nandyan ang iyong presence, nandyan ang iyong pangangalaga sa amin. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy po na pahalagahan namin ang aming relasyon sa iyo. Magkaroon kami ng pagnanais na lalo pang mapalapit sa iyo, aming Panginoon, sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay. Purihin ka po, dakilang Diyos. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po.